Isang araw bago ang huling paghuhukom habang nagmamakaawa ang dating asawa ko sa harap ng media na bawiin ko ang aking mga sumbong, ngumiti lang ako. Alam ko na ang bawat patak ng aking luha at bawat gabi ng pananahimik noon ay naging matalas na kutsilyo na ngayon ay nakatutok sa kanilang leeg. Sa huli ang katatagan ang palaging magpapalaya sa akin. Pirmahan mo na yan. Huwag mo nang hintayin, nakalad ka rin ka ng mga pulis palabas ng bulwagang ito. Nabalik ang aking diwa sa gitna ng maingay at marangyang bulwagan ng Officers Club. Ang mga kristal na chandelier sa kisame ay tila nagtatawanan din habang sumasabay sa kislap ng mga hiyas ng mga mararangyang kababaihan sa paligid. Kanina lang nakatayo ako rito bilang asawa ng isang tinitingalang opisyal. Ngunit ngayon sa isang kurap ng mata ako na ang pinakamasamang kriminal sa kanilang harapan. Naramdaman ko ang lamig na gumapang mula sa aking mga paapaakyat sa aking dibdib. Ang baso ng champagne na hawak ko ay unti-unting nanginig tila nakikiramay sa mabilis at masakit na pagtibok ng aking puso. Hindi ko magawang huminga ng maluwag. Ang hangin sa paligid ay tila naging semento, pinipilit akong lumuhod sa kahihiyan sa harap ng lahat ng mga bisita. Tumingin ako kay Leandro, ang aking asawa, si Major Leandro Villaseñor. Nakatayo siya ng tuwid sa kanyang unipormeng militar. Ngunit ang kanyang mga mata na dati ay puno ng tamis ay tila naging yelo na ngayon. Huwag ka nang magmalinis. Sabi ni Doña Benigna, ang aking biyenan, ang boses niya ay tila laso na dahan-dahang pumapatay sa aking pagkatao. Isang simpleng material testing specialist ka lang na inampun ng pamilyang ito mula sa hirap. At ngayon may lakas ng loob ka pang magbenta o magwala ng mga sensitibong dokumento ng nasyonal. Ang kapal ng mukha mo, wala kang utang na loob sa pamilyang nagbigay sa iyo ng dangal. Tumingin ako sa aking paligid. Ang mga bulong-bulungan ng mga asawa ng mga kapwa-opisyal ay tila mga bubuyog na umaatake sa aking pandinig. Ang kahihiyang ito ay sadyang pinagplanuhan upang durugin ako. Ang kanilang mga mapanghusgang mata ay nakatitig sa akin, naghihintay na ako ay umiyak lumuhod at magmakaawa para sa aking lisensya at pangalan. Sa tabi ni Leandro nakatayo si Orietta Galvez, ang kanyang matagal ng lihim na kalaguyo. Suot niya ang isang mapang-asar na ngiti habang nakakapit sa braso ng aking asawa ng walang anumang hiya. Pirmahan mo na ang divorce papers, winakaw. Dagdag pa ni Orietta, ang boses ay tila may kasamang panunuya habang hinahaplos ang braso ni Leandro. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Mas mabuti pang umalis ka na rito ng kusa bago pa dumating ang mga sundalo para arestuhin ka dahil sa kasong sabotahe sa militar. Diyos ko po. Bakit umabot sa ganito 5 taon? 5 taon kong ibinigay ang aking lakas talino at bawat oras ng aking buhay upang suportahan ang kanyang karera. Tinis ko ang bawat malamig na pagtrato at masasamang salita ni Doña Benigna. Dahil naniwala ako na kahit papaano ay mahal ako ni Leandro. Pinrotektahan ko sila sa abot ng aking makakaya bilang isang asawa at bilang isang eksperto sa pagsusuri ng mga materyales. Ngunit ngayon, sila mismo ang naglagay sa akin sa gitna ng bitayan upang isakripisyo para sa kanilang sariling kasakiman at upang pagtakpan ang kanilang sariling dumi. Ang sakit na naramdaman ko ay hindi na dumaan sa aking mga mata bilang luha. Ito ay nanatili sa aking lalamunan, tila isang malaking bato na pumipigil sa aking huminga. 5 taon. 5 taon kong pinaniwala ang aking sarili na sapat na ang aking pagtahimik upang maprotektahan ang pamilyang ito. 5 taon kong piniling maging anino para lamang hindi masapawan ang ningning ng kanyang uniforme. Ngunit ang katotohanan ay isa lamang akong kasangkapan na madali nilang itatapon kapag tapos na silang makinabang. Binalaling ko ang aking paningin sa lamisang kahoy kung saan nakalatag ang puting papel ng divorce. Ang pluma sa aking tabi ay tila napakabigat ng hawakan ko ito gamit ang aking nanginginig na mga daliri. Ngunit bago ko idikit ang dulo nito sa papel, huminga ako ng malalim, pilit kong pinatigas ang aking kalooban upang patigilin ang anumang kahinaan. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Leandro.
Technically speaking, Major Villaseñor. Sabi ko ang aking boses ay naging malamig at matatag na ikinagulat nilang lahat sa paligid. Ang bawat material na dumaan sa matinding stress ay may hangganan ng tibay. At ngayon opisyal nang nasira ang tibay ng aking pasensya sa inyo. Mabilis kong idinikit ang pluma sa papel at pinirmahan ng dokumento ng walang anumang pag-aalinlangan. Ang bawat hagod ng tinta ay tila isang matalim na linya na naghihiwalay sa aking nakaraan at sa aking panibagong bukas. Inilapag ko ang pluma sa ibabaw ng papel nang may tunog na tila huling hantungan ng aming kasal. Hindi ko tatanggapin ng paratang ninyo tungkol sa nawawalang dokumento dahil alam nating dalawa kung sino ang tunay na kumuha nito. Ngunit ang kalayaang hinihingi mo, Leandro, sige isaksak mo sa baga mo. Wika ko habang nakatitig ng diretso sa kanyang nanginginig na mga mata na tila bahagyang nagulat sa aking tapang. Bago pa man makasagot si Leandro o ang kanyang ina, nakuha ng aking paningin ng isang palamuting nakapatong sa lamesa isang lumang basyo ng tansong bala na ginamit bilang paperweight para sa mga dokumento ng diborsyo. Alam ko ang hitsura ng balang iyon. Hindi iyon isang simpleng basura ng militar. Iyon ang natatanging alaala ng aking ina na nagdadala ng lihim na selyo ng pamilya Alvarado na hindi nila kailanman naintindihan ang halaga. Mabilis ko itong kinuha at isinilid sa aking bulsa ng walang takot. Ano kang ginagawa mo, Wina? Ibalik mo yan. Palamutin ng pamilya yan. Sigaw ni Doña Benigna, susubukan niya sanang abutin ang aking kamay. Ngunit mabilis akong lumayo at umatras ng may dignidad. Ito lang ang tanging bagay na may halaga sa akin sa bahay na ito. Sabi ko, boses, na walang kahit kaunting takot bago tuluyang tumalikod sa kanila. Hindi ko nilingon ang kanilang mga sumunod na sigaw at ang dumaraming bulungan sa aking likuran. Lumabas ako ng officers club habang ang malalakas na patak ng ulan sa labas ay nagsimula ng bumuhos sa aking mukha. Ang basyo ng bala sa aking bulsa ay naramdaman kong malamig sa aking balat. Ngunit sa loob ng aking puso may isang bagong apoy na nagsimula ng mag-alab. Ang lamig ng ulan ay walang awa sa paghampas sa aking mukha habang tinatahak ko ang daan palayo sa makintab na gusali ng officers club. Ang mga yapak ko sa basa at madilim na kalsada ay mabibigat, ngunit sa bawat hakbang naramdaman ko ang pagkawala ng isang malaking pamatid sa aking leg. Ang hawak kong basyo ng tansa sa loob ng aking bulsa ay mainit tila nagpapaalala na mayroon pa akong huling yaman na dapat protektahan ng alaala at ang karangalan ng aking ina. Pagdating ko sa lumang bahay na minana ko sa kanya sa isang tahimik na sulok ng lungsod, agad kong isinara ang pinto. Walang ilaw, walang ingay. Ang tanging naririnig ko ay ang sunod-sunod na pagpatak ng ulan sa bubong na tila sumasabay sa mabibigat na tibok ng aking dibdib. Hindi ko na napigilan. Dahan-dahan akong lumuhod sa harap ng maliit na altar kung saan nakalagay ang litrato ng aking ina. Ang mga luha na pinigilan kong pumatak sa harap ng mga taong humuhusga sa akin ay tuluyan. Nang bumuhos tahimik, pilit na sinasakal ang aking lalamunan. Diyos ko po, nasaan ang hustisya sa mundong ito? Bulong ng aking isipan habang nakatitig sa maamong mukha ng aking ina. Inabot ko ang lumang hinabing shawl na naiwan niya. Inilapit ito sa aking mukha upang amuyin ang natitirang alaala ng kanyang pagpapakain sa akin ng lakas noong mga panahong buhay pa siya. Paulit-ulit kong sinabi sa aking sarili na hindi ako mahina. Ngunit sa sandaling iyon, sa loob ng madilim at basang silid na ito, pinayagan ko ang aking sarili na masaktan. Dahil kung hindi ko hahayaang maramdaman ang sakit, paano ko malalaman kung paano lumaban? Ilang minuto ang lumipas habang nakaluhod ako sa sahig, narinig ko ang marahang pagkatok sa pintuan sa labas. Bago pa man ako makatayo, bumukas na ito gamit ang ekstrang susi na itinago namin noon, si Camila. Humahangos siya, basang-basa rin ang buhok at damit at may bakas ng matinding pag-aalala sa kanyang mukha habang mabilis siyang lumapit sa akin. Wina, Diyos ko, narinig ko ang nangyari sa club. Sabi ni Camila, ang boses ay nanginginig habang inaabot ang kanyang mga kamay upang itayo ako. Sinubukan kitang tawagan kanina pa ngunit naka-off ang phone mo.
Ayos ka lang ba? Anong ginawa nila sa iyo? Tinitigan ko si Camila. Siya ang itinuturing kong pinakamatalik na kaibigan ng taong kinupkop ko at pinatuloy sa aking buhay nang walang alinlangan sa mga panahong wala rin siyang matirhan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, tila labis siyang nasasaktan para sa akin. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-aalala, napansin ko ang isang kakaibang galaw. Ang kanyang mga mata ay mabilis na lumipat sa ibabaw ng lamesa kung saan nakalagay ang aking mga lumang dokumento at ang lalagyan ng mga sample ng materyales. May kakaibang kislap ng takot o kaya ay pag-aalinlangan sa kanyang titig na agad kanyang binawi nang mapansin niyang nakatitig ako sa kanya. Nandito ka pala, Camila. Sabi ko, ang boses ko ay mahinahon, ngunit may kakaibang bigat na ikinabigla niya. Paano mo nalaman agad na nandito ako sa lumang bahay na ito? Tinangka ko lang pumunta sa bahay mo roon sa subdivision, ngunit sinabi ng gwardiya na umalis ka dala ang mga gamit mo. Mabilis niyang sagot, ngunit bahagyang nauutal ang kanyang dila habang iniiwas ang kanyang mga mata sa akin. Nag-alala lang talaga ako, Wina. Alam ko kung gaano kahalaga kay Leandro ang kasong ito at natatakot ako para sa kaligtasan mo. Wala na akong dapat ikatakot sa kanila, Camila. Sagot ko habang dahan-dahang tumatayo at humahakbang palapit sa lamesa. Kinuha na nila ang lahat. Ang natitira na lang sa akin ngayon ay ang katotohanan. Sa sandaling iyon, basag ang katahimikan ng silid nang biglang umilaw ang screen ng cellphone na nakalapag sa ibabaw ng mesa. Isang notification mula sa Defense Investigation Committee. Isang formal na utos ng pagpapatawag para sa isang saradong pagdinig bukas ng umaga. Napatingin si Camila sa screen ng telepono at sa mabilis na saglit na iyon, isang malamig na anino ng pag-aalinlangan ang dumaan sa kanyang mukha. Bago siya umatras, ng ilang hakbang palayo sa lamesa, pinipilit itago ang kanyang nanginginig na mga kamay sa likod ng kanyang damit. Ang sikat ng araw sa labas ng Defense Headquarters ay tila walang init kasing lamig ng mga matang sumalubong sa akin. Pagpasok ko sa loob ng malaking silid ng pagdinig, ang mga upuan ay nakaayos ng formal at sa unahan ay nakaupo ang 3 matataas na opisyal ng militar na magsisilbing hukom sa preliminary hearing na ito. Si Leandro ay nakaupo sa kabilang panig, ang kanyang uniforme ay nakapadaos-dos ng may kapkihan, suot ang ngiti ng isang taong sigurado na sa berepikong tagumpay. Sa gilid naman nakaupo si Doña Benigna, nakataas ang baba, tila naghihintay na panoorin ang aking tuluyang pagbagsak. Wilhelmina Rosales. Ang ipanimula ng pinuno ng komite, ang boses ay seryoso at may bahid ng matinding pagkadismaya. Nahaharap ka sa mabigat na paratang ng gross negligence at falsification of material testing data para sa mga supply ng bakal na ginamit sa ating mga defense infrastructure. Malaki ang epekto nito sa buhay at kaligtasan ng ating mga sundalo sa labas. Tumayo si Leandro. Ang kanyang tindig ay may halong kapangyarihan ng isang opisyal na nagpapanggap na sugatan ang dangal at puso. Mga hukom, masakit para sa akin na humarap dito ngayon bilang asawa. O dating asawa, pagtatama niya na may kasamang mabigat na buntong hininga na tila pinipigilan ang kanyang emotion. Ngunit mas nangingibabaw ang aking tungkulin sa bayan. Si Wina ang direktang namamahala sa pagsusuri ng mga alloy at metal. Nang matuklasan namin na substandard at depektibo ang mga materyales, lumitaw na ang kanyang mga lagda at yung kanyang personal na database ang nag-aproba sa mga ito. Hindi ako natinag. Mariin kong hinawakan ang gilid ng mesa, naramdaman ang lamig ng bakal nito habang pinapanatili ko ang aking sarili na kalmado sa gitna ng kanilang mga aparata. Tumayo ako ng tuwid, tiningnan ko ng diretso sa mga mata si Leandro bago ako bumaling sa komite. Technically speaking, Major Villaseñor, wika ko, ang boses ko ay matatag, walang bakas ng panginginig o takot. Ang bawat material na dumaan sa aking laboratorio ay sumailalim sa 3 antas ng masusing stress test bago aprubahan. Ang mga lagda na sinasabi mong sa akin ay madaling gawan ng kopya ng sino mang may administrative access sa pangunahing network ng inyong departamento.
Ngunit huwag kayong mag-alala. Huminto ako sandali pinagmasdan ang bahagyang paggalaw ng panga ni Leandro. Lahat ng original na raw data video ng bawat pagsubok at ang immutable backup logs ay ligtas na nakatago sa aking personal na offline database sa aking tahanan. Hindi ito maabot ng kahit anong manipulation mula sa central server ninyo. Always. Natahimik ang buong silid. May ilang opisyal ang nagkatinginan. Sa sandaling iyon ang mukha ni Leandro ay nagbago ng kulay mula sa pagiging mapagmalaki ay naging bahagyang balisa. Alam niya ang ibig sabihin ng aking offline database. Nandoon ang lahat ng ebidensya na nag-uugnay sa tunay na pinagmulan ng mga peking materyales. Ngunit bago pa makapagsalita ang hukom, para maglabas ng utos na siyasatin ang aking mga kopya, narinig ang marahang pagtawa mula sa likuran ng silid. Tumayo si Doña Benigna mula sa silya ng mga tagapakinig. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa gitna ng silid, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa labis na kasamaan at tagumpay. Talaga bang ligtas ang mga kopya mo, Wina? Tanong niya, ang boses ay puno ng mapanuyang lambing na lalong nagpalamig sa aking pakiramdam. Bakit hindi mo subukang umuwi muna sa iyong tahanan? At tingnan kung nandoon pa ang mga iyon. Ang pagmamaneho ko pabalik sa bahay ay tila isang walang katapusang bangunggot. Ang mga ilaw ng mga sasakyan sa kalsada ay lumalabo sa bawat patak ng luha na pilit kong pinipigilan sa aking mga mata. Ang mga salita ni Doña Benigna sa loob ng silid ng pagdinig ay patuloy na umuusok sa aking tainga tulad ng isang babala ng kapahamakan. Pagdating ko sa bahay, halos madapa ako sa pagtakbo papasok sa pintuan. Binuksan ko ang ilaw at dumiretso sa maliit na silid aklatan kung saan ko itinago ang aking personal na server at ang vault ng mga dokumento. Ang aking hininga ay tuluyang naglaho nang makita ko ang pinto ng maliit na pader na vault. Bukas ito. Malawak na bukas, tila isang nakangising halimaw na nag-aabang sa aking pagkatalo. Nanginig ang aking mga kamay nang dahan-dahan kong sinipat ang loob. Walang laman. Ang lahat ng mga extra hard drive, ang mga flash drive na naglalaman ng raw data ng material testing. At maging ang mga physical na notebook ng aking pananaliksik ay naglaho ng parang pula. Walang bakas ng pilit na pagpasok. Walang sira ang pinto, walang anumang bakas ng dahas upang buksan ang vault. Ibig sabihin ang taong kumuha nito ay alam na alam ang eksaktong combination ng aking numero. Isang tao lamang bukod sa akin ang nakakaalam ng kombinasyong iyon, ang petsa ng kapanganakan ng aking ina na siyang pinakamahalagang numero sa aming dalawa. Si Camila. Ang kaibigan na kinupkop ko nung panahong wala siyang matirhan, ang taong pinagkatiwalaan ko ng susi at ng bawat sulok ng aking tahanan. Naalala ko ang kanyang mga kilos kagabi sa lumang bahay. Ang kanyang mga mata na mabilis na lumipat sa lamesa, ang kanyang balisa na anyo, at ang kanyang biglang pagbisita ng gabing iyon. Hindi iyon simpleng pagbisita ng pakikiramay. Isang misyon iyon upang kumpirmahin kung nasa ng mga dokumento at upang ubusin ang huling alas na hawak ko. Nangginig ang aking mga daliri sa pag-abot ng aking cellphone mula sa bulsa. Mabilis kong dinialang numero ni Camila. Sunod-sunod na ring ang narinig ko, ngunit walang sumasagot. Hanggang sa lumipat ito sa isang malamig na automated voice service na nagsabing hindi na maabot ang kanyang numero. Pinatay na niya ang linya at itinalo ng SIM card. Tinrider niya ang aming mahabang pagkakaibigan para lamang sa pera at sa proteksyon ng pamilyang Villaseñor. Tumayo ako roon ng may manhid na pakiramdam sa buong katawan. Nawala ang lahat ng ebidensya na magpapatunay ng aking kawalang sala. Ang tanging naiwan sa ibabaw ng blankong lamesa ay isang maliit na patunay ng kanyang pagtataksil. Isang hair clip na may pink na peking diamante na pagmamayari ni Camila na nalaglag sa kanyang pagmamadaling lumabas kagabi. Ang hair clip na iyon ay tahimik na nagpapakita ng reflection ng malamig na ilaw mula sa labas. Isang matalim na paalala ng saksak na nanggaling sa taong itinuring ko ng tunay na kapatid. Hindi pa natatapos ang sakit ng pagtataksil ni Camila ay sumunod naman ang mas mabigat na pag-atake ng digital na mundo.
Kinabukasan ng aking pangalan ay kumalat sa iba't ibang social media platforms dahil sa sunod-sunod na live stream ng sikat at controversial na vlogger na si Rosenda. Sa kanyang programa, buong tapang niyang ibinenta ang peking kwento na ako ay isang trader sa bayan. Isang asawang walang hiya na nagbenta ng mga sikreto ng militar kapalit ng malaking halaga ng pera mula sa mga dayuhan. Ang mga larawan ko na kinuha habang lumalabas ako sa defense headquarters ay ginawang katatawanan at pangunahing target ng galit ng publiko. Kailangan kong lumabas sandali upang bumili ng ilang pangunahing bilihin. Pag-apak ko pa lang sa labas ng aming komunidad, naramdaman ko na agad ang bigat ng mga tingin ng mga kapitbahay. Yung mga nagkakaumpok ang alay malapit sa sari-sari store ay biglang tumahimik. Pagdaan ko sa kasumunod ang mga bulong-bulungan na sadyang pinalakas upang marinig ko. Aba, ito pala ang babaeng nagbenta sa ating mga sundalo. Sabi ng isang alay habang matalim akong tinitigan mula ulo hanggang paa. Kala mo kung sino kung umasta noon sa subdivision, mukha naman palang walang hiya. Sa kultura namin ang hiya o kahihiyan ay parang isang mabigat na pampabigat na pilit na ibinababa ang iyong ulo sa lupa. Alam ko na ang bawat mata sa paligid ay naghihintay na yumuko ako sa lupa sa sobrang kahihiyan. Ngunit sa halip na magtago o magtakip ng mukha, itinayo ko ang aking balikat. Tumitig ako sa kanila ng may malamig at matatag na ekspresyon. Hindi ako yumuko. Ang dignidad ay hindi nawawala dahil sa mga chismis at paninirang puri ang mga taong walang alam sa katotohanan. Nawawala lamang ito kapag hinayaan mong yurakan nila ang iyong pagkatao ng walang laban. Nagpatuloy ako sa paglakad patungo sa maliit na palengke upang tapusin ang aking gagawin. Ang ingay sa palengke, ang boses ng mga nagtitinda, ang amoy ng isda at sariwang gulay ay tila lumayo at naging isang malabo na background noise. Habang pasan-pasan ko ang bigat ng buong mundo. Ang pangalang Rosenda ay patuloy na binabanggit ng mga tao sa paligid habang nakatutok ang kanilang mga cellphone sa kanilang screen. Sa gitna ng siksikan at maikling eskinita, malapit sa mga bilihan ng gulay, isang babaeng nakasuot ng itim na hoodie at may suot na face mask ang biglang humarang sa aking daraanan. Bago pa man ako makapag-react, mabilis niyang hinawakan ang aking kamay at mariing inilagay ang isang nakatuping papel sa aking palad. Huwag kang lumingon kang bulong ng boses ng babae, malamig, mabilis at may halong awtoridad. Kung gusto mo pang malaman kung sino ang tunay na pumatay sa kaso mo at sumira sa buhay ng pamilya mo, pumunta ka sa address na nakasulat dyan mamayang 3:00 ng hapon. Bago pa ako makapagsalita o magtanong, mabilis siyang sumama sa agos ng mga taong naglalakad sa palengke at naglaho na parang bula. Binuksan ko ang papel sa aking nanginginig na palad at doon ko nakita ang isang familiar na address ng isang tahimik na kapehan sa kabilang distrito na nakasulat sa pamamagitan ng isang matalas at pino na sulat kamay. Ang kapehan ay tahimik, pinalilibutan ng mga halaman at malamyos na musika na lalong nagpakalma sa tension sa paligid. 3:00 ng hapon nang pumasok ako sa loob. Kaunti lamang ang mga tao. Sa isang sulok na mesa malapit sa salamin, nakita ko ang isang babaeng nakasuot ng eleganteng gray suit. Nang lumapit ako, dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay matalas, may kakaibang kapangyarihan at talino na nagpapahiwatig na hindi siya basta-basta ordinaryong tao. Ikaw si Wilhelmina Rosales. Panimula ng babae habang itinuturo ang silya sa tapat niya. Maupo ka. Ako si Lucia Montemayor. Hindi ako sumagot agad. Pinagmasdan ko siya ng maigi. Ikaw ba ang nagbigay ng papel sa palengke kanina, nitanong ko? Tumango si Lucia, bahagyang ngumiti ngunit walang kasamang saya ang kanyang mga labi. Umorder siya ng kape bago ibinalik ang kanyang mga mata sa akin. Alam ko ang nawala sa iyo, Wina. Alam ko ang tungkol sa vault na ninakaw ni Camila at higit sa lahat alam ko kung sino ang tunay na nagpapatakbo sa buong palabas na ito. Sino? Tanong ko, ang boses ko ay matigas ngunit may panginginig sa loob na pilit kong ikinukubli. Sumandal si Lucia sa kanyang upuan. Tila tinatantya ang aking reaction bago binitawan ng mga salitang babasag sa huling natitirang piraso ng aking puso.
Akala mo ba ay aksidente lang ang pagtatagpo ninyo ni Leandro 5 taon na ang nakalilipas? Akala mo ba ay nahulog siya sa'yo dahil sa iyong talino at simpleng kagandahan? Isang mapait na ngiti ang sumilip sa kanyang labi. Mali ka, Wina. Ang buong relasyon ninyo, ang kasal ninyo. Ang bawat matamis na salita na sinabi niya sa iyo, isang malaking kasinungalingan ito na planong-plano mula pa noong simula. Naramdaman ko ang pagtigil ng takbo ng aking paghinga. Anong ibig mong sabihin? Si Doña Benigna, pagpapatuloy ni Lucia ang boses ay mababa ngunit pumasok ng diretso sa aking utak tulad ng isang matulis na karayom. Matagal na niyang alam ang iyong tunay na pagkatao. Alam niya na ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng Alvarado Strategic Industries. Ang pamilyang matagal nang gustong pabagsakin at nakawan ng pamilya Villaseñor upang makuha ang mga patente ng makabagong teknolohiya sa depensa. Si Leandro ay inutusan ng kanyang ina na ligawan kapakasalan ka at makuha ang iyong tiwala upang madali nilang makuha ang mga sikreto ng inyong pamilya mula sa loob. Ang bawat salita ni Lucia ay tila mga patalim na paulit-ulit na sumasaksak sa aking dibdib. Ang 5 taon ng aking buhay ang mga panahong inalagaan ko si Leandro, ang mga gabing puyat ako sa pag-aalala sa kanyang trabaho. Ang bawat yakap, halik at pangako ay naglaho at naging isang malaking biro. Isang malupit na palabas kung saan ako ang pangunahing bida na ginago ni Loco at pinaglaruan ng pamilyang buong puso kong pinagsilbihan. Naramdaman ko ang matinding pag-init ng aking mga palad. Mahigpit kong hinawakan ang paper cup ng kape sa ibabaw ng lamesa hanggang sa tuluyan itong nayupi at nadurog sa aking nanginginig na mga daliri. Ang kape ay umagos sa mesa ngunit wala akong pakialam sa gulo. Walang lumabas na luha sa aking mga mata. Ang sakit ay huli nang naging galit, isang malalim malamig at nagniningas na puot na pumalit sa lahat ng aking kahinaan at pagkalito. Bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Tanong ko, ang aking mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanya, puno ng matinding hinala at mga katanungan. Ano ang motibo mo? Tumitig si Lucia sa akin nang may kakaibang tapang sa kanyang mga mata. Dahil mayroon din akong sariling utang na dapat siningilin sa mga Villaseñor. Gusto ko silang makitang lumuhod sa putik. Sagot niya habang dahan-dahang inilalapit ang kanyang mukha sa akin. Magtulungan tayo, Wina. Tutulungan kitang makuha ang hustisya at sirain ang kanilang imperyo. Ngunit mula ngayon, kailangan mong sundin ang bawat hakbang ng plano ko. Sa dilim ng kapehan, ang mga mata ni Lucia ay rumiplika ng isang nakakatakot na liwanag ng paghihiganti, ang simula ng isang madilim na digmaan na tuluyang babago sa aming lahat. Matapos ang pag-uusap namin ni Lucia, hindi na ako naghintay pa. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsisimula ng mabuo sa aking isipan. Kung si Benigna ang nagpasimuno ng lahat, kailangan kong malaman kung bakit nagawa akong traderin ni Camila ng ganoon na lamang kadali at kabilis. Sinundan ko ang mga bakas mula sa mga transaksyon sa pagbabayad ng ospital hanggang sa pangalan ng taong madalas puntahan ng kanyang pamilya. Tama ang hinala ko. Narito siya sa isang pampublikong ospital kung saan nakaratay ang kanyang ina. Nagtago ako sa gilid ng madilim na pasilyo habang pinapanatili ang aking distansya. Nakita ko si Camila na kausap ang isang lalaking kilala ko bilang isa sa mga pinagkakatiwalaang tauhan ni Doña Benigna. Iniabot ng lalaki ang isang makapal na sobre na puno ng pera bago ito umalis ng mabilis na parang walang nangyari. Nang masigurong nakaalis na ang tauhan, lumapit ako at tahimik na hinarangan ng kanyang daan. Camila. Tawag ko, ang boses ko ay malamig ngunit may taglay na kirot sa loob. Napaigtad si Camila sa gulat. Nang makita niya ako, ang kulay sa kanyang mukha ay nawalang parang bula, tila nakakita siya ng multo sa gitna ng araw. Bago pa man siya makapagsalita, tuluyan nang bumagsak ang kanyang mga luha at mabilis siyang lumuhod sa sahig, yakap-yakap ng mahigpit ang aking mga paa. Wina, patawarin mo ako. Patawarin mo ako, nagmamakaawa ako. Humahagulgol niyang pakiusap, nanginginig ang buong katawan sa tindi ng takot at hihiya. Wala akong choice, may utang na loob ako sa kanila. Si Doña Benigna ang nagbayad ng operasyon para mabuhay ang nanay ko.
kung hindi dahil sa kanila matagal nang namatay si inay. Sabi nila ang kapalit lamang ay ang simpleng pagkuha ng mga dokumento. Hindi ko alam na sisirain nila ang buhay mo ng ganito kalubha. Tinitigan ko ang kaibigan na itinuturing ko ng sariling kapatid, ang taong inalagaan ko ng panahong wala siyang matirhan at walang makain. Ang bigat ng utang na loob, ang utang na cultural na madalas gamitin ng mga taong mapang-api upang gapusin ang kalayaan ng mga mahihirap, ang siyang ginamit na tanikala upang pilitin si Camila na saksakin ako sa likod. May matinding kirot sa aking dibdib, isang labis na awa para sa kanyang kahinaan. Ngunit kasabay nito ay ang matigas na katotohanan na hindi nito mabubura ang nagawa niya. Naintindihan ko ang kalagayan mo, Camila. Wika ko dahan-dahang inalis ang kanyang mga kamay sa aking mga binti at pinilit siyang tumayo. Naiintindihan ko kung bakit mo ginawa iyon para sa iyong ina. Ngunit ang pagpili mong iligtas ang isa sa pamamagitan ng pagsira sa akin ay hindi ko kailanman madaling mapapatawad. Ang tiwala, Camila, ay hindi isang bagay na basta na lang mabibili ng anumang utang na loob. Nanginig si Camila sa kanyang pag-iyak. Naging kaawa-awa ang kanyang itsura habang pinapanood akong tumalikod. Ngunit sa gitna ng kanyang pagsisisi, may nais siyang ibunyag upang kahit paano ay maibsan ang kanyang konsensya. Wina, teka lang, huwag kang umalis. Pigil niya habang hinahabol ang aking boses at pinupunasan ang kanyang mga luha. May alam pa ako. Ang mga orihinal na pisikal na dokumento at ang mga hard drive na kinuha ko, hindi pa nila sinusunog o dinidestroy. Itinatago ni Leandro sa personal na safe sa loob ng kanyang opisina sa militar dahil nakatakda niya itong ibigay at i-turn over sa pamilya Galvez bukas. Ang magahikbi at iyak ni Camila ay patuloy na umalingaw-ngaw sa tahimik at amoy gamot na pasilyo ng ospital habang ang impormasyong iyon ay naging pinakamahalagang susi na magbubukas sa pinto ng aming nalalapit na ganting salakay. Ang information tungkol sa opisina ni Leandro ay nagbigay ng malaking pag-asa. Ngunit bago ko simulan na ang hakbang na iyon, may isa pang madilim na sikreto na kailangan kong buksan at tapusin. Yung mga dokumentong nakuha ko mula sa tulong ng isang lumang kakilala sa munisipyo ay nagbunot sa totoong pagkatao at motibo ni Lucia Montemayor. Hindi lamang siya basta isang auditor na may personal na galit sa sistema ng pananalapi. Siya ay ang anak sa labas ng yumaong ama ni Leandro, ang kapatid sa ama na itinago, inalisan ng karapatan at pinagkaitan ng mana at pangalan ng pamilya Villaseñor. At higit sa lahat nalaman ko na hawak na noon pa man ni Lucia ang opisyal na dokumentong magpapatunay ng aking kawalang sala. Ngunit sinadya niya itong itago upang masubsob ako ng malalim sa putik at masigurong masisira ng tuluyan si Leandro. Agad akong nagtungo sa kanyang pribadong opisina sa kabilang distrito. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko si Lucia na nakatayo sa tabi ng malaking salamin na bintana. Hawak ang isang baso ng mamahaling alak habang tanaw ang mga ilaw ng lungsod na nagsisimulang mag-ilawan. Alam ko na ang lahat, Lucia. Panimula ko ang boses ko ay malamig ngunit matatag na pumuno sa tahimik na silid. Alam ko kung sino ka talaga sa buhay ni Leandro at alam ko na hawak mo ang aking clearance paper mula pa noong unang linggo ng investigasyon. Dahan-dahang lumingon si Lucia, walang bakas ng gulat o takot sa kanyang mukha. Sa halip isang malamig at mapang-uyam ng ngiti ang sumilip sa kanyang labi. Nalaman mo rin pala. Magaling. Talagang hindi ka basta-basta, Wina. Hindi ko ikakaila. Bakit mo ginawa yon? Tanong ko habang humahakbang ako palapit sa kanya, ang puot sa aking dibdib ay nag-aapoy. Hinayaan mo akong durugin ng publiko, hinayaan mo akong tawaging traitor at muntik ng ipakulong para lang sa pansarili mong paghihiganti. Ginamit mo ako para maging pain laban sa mga Villaseñor. O sisigaw ni Lucia na walan na ng paimbabaw, na kalmado ang kanyang mukha habang lumalapit din siya sa akin, nagniningning ang matang galit. Ginamit kita. Dahil kung pinakawalan ko agad ang dokumento mo noon, si Leandro lamang ang makakalusot habang ang matandang si Benigna ay magpapatuloy sa kanilang kapangyarihan. Gusto ko silang sabay-sabay na masunog sa impyerno na binuo nila
Para makuha iyon, kailangan ko ng sakripisyo. At ikaw ang pinakamagandang biktima para pukawin ang atensyon ng publiko laban sa kanila. Tinitigan ko ng diretso ang mga mata ni Lucia. Ang pagnanais niya ng paghihiganti ay bulag makasarili at walang pinagkaiba sa kasamaan ni na Benigna. Nagkakamali ka kung akala mo ay magpapadala ako sa laro mo. Wika ko matatag ang bawat salita. Gusto ko ng hustisya, Lucia. Ngunit hindi ko gagamitin ang kasinungalingan at hinding-hindi ko ipagbibili ang aking dangal upang maging sunod-sunuran sa isang taong uhaw sa dugo tulad mo. Tapos na ang pagiging sunod-sunuran ko sa mga taong gustong kumontrol sa aking buhay. Tumawa si Lucia ng may pagkaasar at paghamak. Isang malaking katangahan, Wina. Mag-isa ka lang. Ano ang laban ng isang simpleng babae laban sa buong sistema ng militar at sa yaman ng mga Villaseñor nang walang tulong ko? Hindi na ako sumagot pa. Tumalikod ako ng may buong determinasyon. Ang bawat hakbang ng aking mga takong sa makintab na sahig na marmol ay lumikha ng malinaw at matatag na tunog sa tahimik na opisina. Isang pahayag na mula sa sandaling ito, lalakad ako sa sarili kong landas, patungo sa hustisya nang hindi sumasandal sa mga sinungaling. Ang bawat hakbang ko palayo kay Lucia ay nagdala sa akin sa tunay kong lakas. Ang lumang basyo ng tansong bala na kinuha ko sa gabi ng aking paglaya sa Officers Club ay hindi lamang isang simpleng alaala ng aking ina. Nang suriin ko ito ng mas malapit sa ilalim ng laboratory microscope, natuklasan ko ang isang nakatagong mekanismo, isang micro-storage drive na naglalaman ng master encryption key ng pamilya Alvarado. Gamit ang digital key na ito, narating ko ang nakatagong underground vault sa ilalim ng lumang pasilidad ng aming pamilya na matagal nang inabandona at kinalimutan ng marami. Ang hangin sa loob ng silid-silungan ay malamig at may amoy ng lumang metal at alikabok. Sa gitna ng silid nakahanay ang mga orihinal na sample ni materyales at ang kumpletong digital logbook ng pabrika na hindi kailanman nahawakan o nabago ng sistema ng militar. Sinuri ko ang bawat datos gamit ang aking professional na kaalaman bilang material testing specialist. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang katotohanan. NG Amiga depektibong bakal na ginamit sa defense infrastructure ay hinding-hindi nanggaling sa Alvarado. Ang buong transaksyon ng pagpapalit ng kalidad ng mga materyales ay naganap sa loob ng pribadong bodega ng pamilya Galvez, ang pamilya ni Orieta. Habang inihahanda ko ang mga printout at digital copies ng ebidensyang ito para sa pinal na paglalantad sa kabilang panig ng lungsod sa loob ng marangyang pribadong opisina ng mga Villaseñor nagaganap ang isang madilim at mapanganib na pag-uusap. Leandro, sigurado ka ba sa plano mo? Ang boses ni Doña Benigna ay matalas habang nakatayo sa harap ng kanyang anak na balisa. Kung sakaling sumabog ang pinal na investigasyon ng militar at mahanap nila ang orihinal na record ng mga materyales, sino ang ating isasakripisyo upang malinis ang pangalan natin? Si Leandro na nakaupo habang hawak ang kanyang ulo sa sobrang stress at panggigipit ay lumingon sa kanyang ina nang walang anumang emosyon o awa. Wala tayong ibang pagpipilian, Nay. Ibabaling natin ang buong sisi kay Orieta at sa pamilya Galvez. Sila ang nagmay-ari ng pribadong bodega kung saan dumaan ang mga depektibong materyales bago dalhin sa kampo. Ipapanukala natin sa hukuman na sila ang nagpalit ng mga ito nang walang pahintulot natin upang kumita ng mas malaking pera. Hindi nila alam sa labas ng pintuan ng opisina si Orieta ay papasok sana upang magdala ng mga dokumento para kay Leandro. Nakabukas ng bahagya ang mabigat na pinto, sapat upang marinig ng malinaw at direkta ang bawat salitang binitawan ng lalaking pinag-alayan niya ng kanyang dangal oras at katawan. Ang mga dokumentong hawak niya ay muntik ng malaglag mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Ang lalaking pinagkakatiwalaan niya ng buong puso, ang lalaking nangako sa kanya ng kasal at mataas na posisyon, ay handa na siyang itapon at gawing pangunahing kriminal upang iligtas ang sarili nitong pamilya. Nanginig ang buong katawan ni Orieta sa labis na galit at matinding kataksilan. Ang kanyang mga mata
ay nanlaki sa loob ng madilim na pasilyo, punuan ng malalim na pagkabigla at ng pagnanais ng agarang paghihigante. Tahimik at mabilis siyang umatras palayo sa silid. Ang kanyang mga yabog sa sahig ay dinala ng takot at galit na magpapatunay na ang mga kasabwat ay magpapatayan din sa huli. Ang pagtataksil ay parang isang mabilis na lason na sumisira sa pundasyon ng mga taong walang konsensya. Matapos marinig ang malupit na plano ni Leandro at Doña Benigna na gawin siyang pangunahing sangkalan sa kaso, hindi nagpatalo si Orietta. Alam niyang kapag nanahimik siya at umasa sa mga pangako ni Leandro, siya ang magbabayad ng buong sentensya sa kulungan habang ang mga ito ay malayang magpapasa sa sayaman. Kinuha niya ang bawat kopya ng transaksyon sa pananalapi. NG ang magalumang text message ni Leandro na tahas ang nag-uutos tungkol sa pagpapalit ng mga bakal at ang mga delivery receipt na may pirma mismo ng opisyal. Lihim niya itong inihanda upang gamiting pananggalang isang hakbang upang iligtas ang sarili sa pamamagitan ng tuluyang paglunod sa pamilyang Villaseñor. Sa kabilang dako, ang matinding presyon ay unti-unti nang dumudurog kay Leandro sa loob ng kanyang pribadong silid sa kampo ng militar. Mag-isa siyang nakaupo sa kanyang silya sa kalagitnaan ng gabi, nakatitig sa kanyang mga nanginginig na kamay. Ang imahe ng kanyang pagiging isang matipunong major na iginagalang ng marami ay tuluyan ng gumuho. Sa bawat pag-tiktok ng orasan sa dingding, bumabalik sa kanyang alaala ang madilim na bahagi ng kanyang kabataan, ang mabibigat na kamay ng kanyang ama, na laging nananakit sa tuwing hindi siya nagiging numero 1 at ang malamig at mapanghusgang tingin ng kanyang ina, na si Doña Benigna na paulit-ulit na nagpaalala na ang pagkatalo ay isang kasalanang hindi kailanman mapapatawad. Naging sundalo at opisyal siya hindi para sa bayan, kundi dahil sa desperadong pagnanais na takasan ang takot na iyon at patunayan na may halaga siya sa mga mata ng kanyang ina. Ngunit sa huli ang parehong pagnanais na iyon ang nagtulak sa kanya upang maging isang sunod-sunuran duwag at tiwaling halimaw. Napahagulgol siya ng tahimik sa dilim, nanginginig ang buong katawan sa tindi ng takot sa paparating na kaparusahan. Hindi lamang si Leandro ang lumuluha sa malupit na realidad ng kanilang mga maling desisyon. Si Camila na desperadong nagpunta sa mansyon ng mga Villaseñor upang humingi ng kaunting tulong para sa pambili ng gamot at ng kanyang ina, ay hinarang lamang sa malaking gate ng mga gwardya. Walang awang itinapon sa harap niya ang isang maliit na sobre na naglalaman ng kakarampot na pera, kasama ang malamig at mapang-ismid na utos mula kay Doña Benigna, tapos na ang silbi mo rito. Huwag ka nang magpapakita sa pamilyang ito kailanman. Doon ay tuluyang gumuho ang buong mundo ni Camila. Napagtanto niya na para sa pamilyang pilit niyang pinaglingkuran, kapalit ng pagtataksil sa kanyang pinakamatalik na kaibigan, isa lamang siyang basahan, na itinaas ng saglit at itinapon din ng mawalan ng pakinabang. Habang nakaupo si Leandro at pilit na pinakalma ang kanyang sarili sa kanyang opisina, isang mabigat na katok ang umalingaw-ngaw bago pumasok ang isang nakababatang opisyal. May iniabot itong makapal na opisyal na sobre na ipinadala ng isang hindi kilalang nagpadala, mga kopya ng mga dokumento ng corruption, mga litrato ng transaction, at ang pahayag ng pag-amin ni Orietta na naglalaman ng buong detalye ng kanilang sabuatan. Ang sobreng iyon ay lumikha ng isang mabigat na presensya sa ibabaw ng mesa, ang malinaw na hudyat na ang mga taong nagtulungan sa kasamaan ay nagsisimula na ring magkaubusan ng tiwala at magpapatayan sa sarili nilang bitag. Ang malaking silid pulonggan ng Alvarado Strategic Industries ay napapalibutan ng mga mamahaling salamin at madilim na kahoy. Naroon ang lahat ng mga board directors, ang mga dekalidad na abogado ng korporasyon, at si Doña Benigna na nakaupo sa gitna na may suot na matagumpay at mapang-ismid na ngiti sa kanyang labi. Sa tabi niya ay si Leandro, pilit na pinapanatili ang kanyang tikas bilang isang major, kahit bakas sa kanyang mukha ang matinding pagod, puyat at kaba. Ngayon ang araw ng pinal na lagdaan para sa formal na takeover at pag-angkin sa mga natitirang asset ng Alvarado.
Inabot ni Benigna ang mamahaling pluma, handa ng pirmahan ang dokumento na maglalagay sa kanila sa rurok ng kapangyarihan at kayamanan. Isang sandali po muna, Doña Benigna. Ang tinig na yon ay umalingaw-ngaw sa buong tahimik at malaking silid malinaw malamig at may taglay na awtoridad na nagpapatigil sa galaw ng lahat. Bumukas ng buong lakas ang dalawang malaking pinto. Dahan-dahan at may tikas na naglakad papasok si Wina. Suot ang isang malinis at eleganteng puting pantsuit na katalinang. Maayos ang buhok at may hawak na manipis na itim na folder. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa talino lakas at walang bahid na tapang. Si Leandro ay napatayo sa kanyang upuan. Nanlalaki ang mga mata sa matinding gulat, habang ang kulay sa mukha ni Benigna ay biglang naglaho na palitan ng panginginig ng panga. Uwi na panong nautal na bulalas ni Leandro, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Hindi pinansin ni Wina ang kanyang asawa. Tumayo siya sa harap ng mahabang mesa at inilagay ang folder sa tapat ng punong abogado ng korporasyon. Technically speaking, Doña Benigna, hindi ninyo maaaring pirmahan ang isang kasunduan na pagmamay-ari ng iba. Formal at matatag na wika ni Wina. Bilang nag-iisang direktang tagapagmana at ang nagmamay-ari ng pangunahing controlling shares ng Alvarado Strategic Industries, ipinapahayag ko na ang kasunduang ito ay ilegal, walang bisa. At isang malaking pagnanakaw. Tumayo si Benigna nang gingginig ang mga daliri sa labis na galit at hiya. Sinungaling ka, ang pamilya Alvarado ay patay na matagal nang nabura ang pangalan ninyo sa mundong ito. Sigaw ng matanda, tuluyang nawalan ng poise sa harap ng mga negosyante. Talaga po ba, Doña Benigna? Malamig at mapang-uyam na tugon ni Wina habang tinitigan ng diretso ang nanginginig na matanda. O baka naman familiar sa inyo ang pangalang ito dahil noong dekada 70 isa lamang kayong hamak na kasambahay sa kusina ng aming mansyon. Ang babaeng pinalayas at ikinahiya dahil sa pagnanakaw ng mga mamahaling alahas ng aking lola. Ang revelation na iyon ay lumikha ng malakas at nag-uumpog ang bulong-bulungan sa buong silid-pulungan. Ang dating kinatatakot ang reyna ng mataas na lipunan na si Benigna ay namutla ng husto. Ang kanyang madilim na nakaraan na pilit niyang ibinaon, itinatwa at tinakpan ng mga kasinungalingan ay isiniwalat sa harap ng mga taong pinakaiginagalang niya sa alta sosyedad. Ang kanyang matinding puot sa pamilya Alvarado ay hindi palabas sa pagnanasa sa yaman, kundi isang malalim na inggit at puot ng isang taong minsan nang tinapakan at pinagtabuyan mula sa aming tahanan. Bago pa makapagsalita si Benigna upang magbanta o muling sumigaw, sabay-sabay na tumunog ang mga cellphone ng lahat ng mga direktoryo at bisita sa loob ng silid. Isang breaking news notification mula sa sikat at maimpluwensyang vlogger na si Rosenda na mabilis na kumampi sa katotohanan matapos makita ang bigat ng ebidensya ang nag-livestream upang ipakita sa buong bansa ang orihinal at hindi na-edit na security footage ng araw ng pagtatangka sa buhay at dangal ni Wina. Pati na rin ang pag-amin ni Camila. Ang silid-pulungan ay nabalot ng ganap na katahimikan habang ang bawat isa ay nakatitig sa mga screen ng kanilang telepono. Pinapanood ang malinaw na ebidensya ng tahasang kasalanan at corruption ng pamilyang Villaseñor. Dumating ang araw ng pinal na paghuhukom sa loob ng pangunahing bulwagan ng Defense Investigation Committee. Ang silid ay puno ng mga kinatawan ng militar, mga abogado, at mga mamamahayag na sabik na makuha ang pinakamalaking balita ng taon. Sa pagkakataong ito, hindi na ako nakatayo sa likod bilang isang akusado na naghihintay ng hatol. Nakatayo ako sa unahan sa tapat ng podium, hawak ang mga ebidensyang wawasak sa bawat kasinungalingan na binuo laban sa akin sa kabilang panig. Si Leandro ay nakaupo habang nakatungo ang ulo. Ang kanyang dating makintab na uniforme ay tila nawalan na ng ningning at karangalan. Sa tabi niya si Doña Benigna ay nakatitig sa kawalan ng kanyang mukha. Ay tila naging isang tuyong dahon na madaling tangayin ng hangin kapag bumugso ang bagyo. Kagalang-galang na opisyal ng komite. Ang panimula ko, ang aking boses ay umalingaw-ngaw ng may malinaw malakas at matatag na tunog sa buong bulwagan.
Narito ang mga original na material samples mula sa laboratorio ng Alvarado na nagpapatunay na ang lahat ng bakal na lumabas sa aming planta ay pumasa sa pinakamataas na pamantayan ng militar. Narito rin ang opisyal na audit ng mga bodega ng pamilya Galvez kung saan naganapi ang tahasang pagpapalit ng mga depektibong materyales upang kumita ng malaking pera ang ilang tiwaling opisyal. Inilapag ko ang bawat dokumento sa mesa ng komite ng may tiyak na katapangan. At higit sa lahat narito ang mga bank transfer logs na nagpapatunay na ang mga pondo mula sa transaksyong ito ay direktang pumasok sa mga lihim na account ni Major Leandro Villaseñor at ng kanyang ina. Ang boses ni Camila mula sa audio recording ng kanyang opisyal na pag-amin ay nagsimulang tumugtog sa buong silid sa pamamagitan ng mga speaker. Nanginginig ang kanyang tinig habang idinedetalye kung paano siya pinilit, tinakot at ginamit ni Doña Benigna sa pamamagitan ng utang na loob ng kanyang pamilya upang nakawin ang aking mga backup files sa bahay. Sumunod ang mga text message at dokumentong isinumit ni Orieta na tuluyang nagbaon kay Leandro sa ilalim ng batas. Walang sino mang makakapagsalita upang ipagtanggol sila sa sandaling ito. Ang katotohanan ay tila isang malaking pader ng semento na bumagsak sa kanilang dalawa ng sabay-sabay. Sa anggala ng Komite ng Depensa ng Nasyonal, ang pahayag ng punong hukom habang ibinabagsak ang kanyang kamay sa lamesa ng walang pag-aalinlangan. Si Major Leandro Villaseñor ay opisyal na tinatanggalan ng kanyang ranggo, lilisensyahan sa serbisyo ng walang anumang benepisyo at agarang ilalagay sa ilalim ng kustodya ng militar para sa paglilitis sa kasong sabotahe at corruption. Ang lahat ng ari-arian ng pamilya Villaseñor na may kaugnayan sa kasong ito ay mananatiling naka-freeze habang nagpapatuloy ang investigasyon ng Estado. Dinaluhan ng iyak si Camila sa isang sulok, tinanggap ang kanyang parusang probation at handang magsilbi bilang testigo ng gobyerno upang maituwid ang kanyang pagkakamali. Si Benigna naman ay dahan-dahang napaupo sa kanyang silya, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa makintab na sahig, tuluyang nawalan ng lakas upang sumigaw, magbanta o magmalaki sa harap ng media. Habang nilalagyan ng posa sa si Leandro ng mga sundalo, dahan-dahan silang naglakad, dumaan sa aking tapat upang ilabas sa bulwagan. Huminto siya sandali nang makita ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, luha at desperasyon ng isang taong tuluyang nawalan ng lahat. Uwi na, patawarin mo ako. Bulong niya, ang boses ay nanginginig habang pilit na humahakbang palapit sa akin kahit hinahatak siya ng mga bantay. Patawarin mo ako, mahal ko. Pinilit lang ako ng aking ina. Alam mong hindi ko ito gustong gawin sa iyo. Maaari ba nating simulan muli ang lahat? Tinitigan ko si Leandro ng isang mabilis na sandali. Tiningnan ko ang lalaking 5 taon kong minahal ng buong katapatan. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na akong naramdamang galit, wala ring lungkot o poot. Ang taming naroroon ay ang malalim na katahimikan ng isang pusong tuluyan nang nakalaya sa tanikala ng nakaraan. Hindi ko binaling ang aking tingin sa kanyang mukha, hindi ko binigyan ng kanyang mga salita ng kahit isang saglit ng pansin. Nagpatuloy ako sa paglalakad ng tuwid na kataas ang noo, nilagpasan siya na tila ba isa lamang siyang hindi nakikitang usok sa aking daraanan patungo sa aking panibagong buhay. Ang tanging narinig ko sa aking likuran ay ang matigas na tunog ng pagkapit ng posas sa kanyang mga kamay habang pilit siyang inilalabas ng mga bantay. Ang tunog na tuluyan nang nagtapos sa pinakamadilim na kabanata ng aking buhay. Habang dinidinig ko ang huling tunog ng pagsasara ng pinto ng hukuman, alam ko sa aking sarili na ang nakaraan ay tuluyan ng natapos at ang aking hinaharap ay akin na muling pag-aari. Magamahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagtitiwala sa bawat kabanata ng buhay ni Wina mula sa simula hanggang sa kanyang pagtatagumpay.
Alam niyo ba, habang isinusulat ko ang kwentong ito, particular na sa eksena kung saan nakatayo si Wina sa tapat ng bukas na vault at nakita ang pep talk ni Camila na naiwan doon ang sandaling na pagtanto niya na ang kanyang pinakamatalik na kaibigan ang mismong sumaksak sa kanya sa likod, ay labis na kumurot ang aking puso. Naalala ko ang napakaraming tao sa totoong buhay na nag-aalay ng buong tiwala, ngunit dumi at kataksilan lamang ang ibinalik sa kanila. Ang kwentong ito ay hindi lamang simpleng guni-guni. Ito ay hanggo sa magatotoong hibla ng buhay na nangyayari sa ating lipunan. Isang likha ng matinding pagsisikap at pagsusuri sa takbo ng kapalaran. Tulad ng pagsusuri sa katibayan ng bakal na ginagawa ni Wina, ang buhay din natin ay sumasailalim sa matinding stress test. Kung minsan kailangan nating dumaan sa pinakamainit na apoy ng pagsubok upang malaman kung gaano tayo katatag. Ating basyo ng tansong bala, nahawak niya isang bagay na itinuring ng iba na basura at walang halaga ang siyang naging susi sa katotohanan. Ipinapaalala nito sa atin na kahit gaano tayo iwanang walang laman at tila itinapon na ng mundo, ang ating dignidad at lakas ay nananatili pa rin sa ating loob. Kung kayo ang nasa sitwasyon ni Wina, makakayanan nyo rin kaya na talikuran ang isang relasyon na binuo sa loob ng 5 taon nang walang kahit isang sulyap ng panghihinayang, o baka naman bibigyan ninyo pa si Leandro ng isa pang pagkakataon. Nais ko ikalat ang tanong na ito sa inyo, aking mga kaibigan. Saan nyo nga pala pinakikinggan ang kwentong ito ngayon? Kayo ba ay nagpapahinga sa inyong tahanan pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho? O baka naman ay nagluluto para sa inyong mga mahal sa buhay? O kasalukuyang nagbibiyahe sa jeepney, ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin opinyon at maging ang inyong sariling mga kwento sa comment section sa ibaba. Huwag niyo rin sanang kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito upang mas marami pa tayong mabigyan ng inspirasyon at lakas ng loob na tumayo para sa kanilang sariling dignidad. Sana ay manatili kayong ligtas, matatag at laging may panatag na kalooban sa inyong bawat hakbang. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-asa. Pamagat ng Kwento Basyo ng Katotohanan. Ang kwentong ito ay isinulat batay sa kwento ng ating tagapakinig na si Teresa, 35 taong gulang na kasalukuyang nasa Cavite, na ipinadala sa ating programa upang maghatid ng mensahe na ang tunay na dignidad ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa lakas ng loob na tumayo para sa katotohanan. Paalalang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang at muling isinulat para sa libangan at upang maghatid ng positibong mensahe ng walang layuning manira o umatake sa sinuman.